Tonight, I'm gonna have myself The rock star Freddie Mercury died last night, the day after he announced that he had AIDS. Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday in his West London mansion. Freddie Mercury, who died late last night from AIDS. Itinuturing siya ng marami bilang isa sa mga hari ng entablado dahil na din sa napakarami niyang hindi makakalimutang pagtatanghal. Katunayan niyan ay ang kanilang ginawang live performance sa isinagawang Live Aid 1985, ang itinuturing na best live performance of all time. Isang boses na minsan ay yumanig at nagbigay ng kulay sa buong mundo ng musika. Para sa marami, si Freddie Mercury ay isang immortal, isang icon na kailanman ay hindi maglalaho sa ating mga alaala. Ngunit sa likod ng napakaningning na karera, magandang mga kanta at makapigil hiningang mga performance ay ang katotohanang may isang mapait na laban siya na pilit niyang itinago sa publiko. Isang laban na naging dahilan ng maaga at napakalungkot niyang paglisan. Sa video natin ito mga idol ay ating alamin ang naging huling kabanata sa buhay ng legendaring bokalista ng bandang Queen na si Freddie Mercury, mula sa kanyang desisyong ilihim ang kanyang kalagayan, ang kanyang huling mga oras at sandali, mga bilin sa kanyang mga mahal sa buhay hanggang sa kanyang mapayapang paglisan. Saan nga ba napunta ang naiwan niyang mga kayamanan? Ito mga idol ang kwento ng mga huling araw ni Freddie Mercury. Pero bago tayo magsimula ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. 1987 noong madiagnose si Freddie Mercury na mayroong AIDS. Noong mga panahong yun mga idol, ang sakit na ito ay wala pang kahit anong lunas, kaya itinuturing itong sentensya ng kamatayan. At ang masaklap pa ay ang kakambal nito na matinding diskriminasyon. Yun ang isang dahilan kaya mas pinili na lang ni Freddie na itago ang kanyang kalagayan sa publiko. Tanging mga kabanda, piling kaibigan at malalapit na tao lang sa kanya ang nakakaalam. Ayaw niya kasing kaawaan siya ng mga tao, lalo na nga ng kanyang mga tagahanga. Gusto niyang ang legasiya at musika niya lang ang maalala ng lahat at hindi ang kanyang nakakahiyang sakit at masaklap na kalagayan. Ayaw niya ding bebenta ang kanilang inilalabas na mga album nang dahil lang sa awa sa kanyang pinagdadaanan. Ayon sa kaibigan at personal assistant ni Freddie na si Peter Freestone, mid-80s pa lang umano ay ramdam na ni Freddie Mercury ang sumasama niyang kalusugan at meron na din itong kutob kung ano ang dahilan, kaya agad itong nagpa-check kung mayroon siyang HIV. Pero sa huli ay hindi niya na rin ginusto pang pakinggan ang findings ng mga doktor dahil nagkaroon siya ng takot na marinig ang kanyang kinakatakutang katotohanan. Ang katotohanang positibo siya sa naturang sakit dahil hindi man niya aminin sa sarili noong una hindi rin naman niya maiwasang maramdaman ang katotohanang lumalala ng lumalala ang kanyang kalagayan. Pero sa halip na panghinaan ng loob ay matapang itong hinarap ni Freddie. Ayon pa nga kay Elton John na isa sa matalik niyang kaibigan, hindi umano kakikitaan si Freddie ng takot sa kamatayan. Katunayan noong sinabi nito sa kanyang mga kabanda ang kanyang sitwasyon, mas pinili niyang hikayatin ang mga ito na magpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Ginusto ni Freddie na ilaan sa paglikha ng musika ang mga natitira niyang araw sa mundo at hindi katulad ng dati na agawan sila sa credit ng kantang kanilang ginagawa. Hinayaan nga ni Freddie na nakakredit din sa kanyang mga kabanda ang mga huling kantang kanyang isinulat. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay nakasama pa nga mga idol si Freddie Mercury sa dalawang album na inilabas ng Queen, tulad ng The Miracle noong May 22, 1989 kung saan kabilang ang single na I Want It All. Na-record din nila noon ang Too Much Love Will Kill You. Pero kasamaang palad ay hindi ito nakasama sa album dahil hindi na umabot sa cut sa kadahilan ng hindi pumayag si Brian May na ma-credit ito sa buong banda. Noong 1990, dahil na rin sa kawalan ng public appearance ni Freddie Mercury at pagtigil sa live performance na kanyang banda ay hindi na nga rin maiwasan ang sobrang pagkalat ng usap-usapan tungkol sa sakit ni Freddie. Pero patuloy niya itong itinanggi, ganun na din ang kanyang mga kaibigan. Pero mas umingay pa ang issue noong umattend si Freddie
kasama ang kanyang mga kabanda sa Brit Awards noong February 1990 para tanggapin ng Queen ang kanilang award para sa Outstanding Contribution to British Music, kung saan nga ay kitang-kita ang malaking pagbabago sa itsura nito. Ito na din mga idol ang pinakahuling beses na nakita si Freddie sa stage, pero kahit anong ingay nga ang gawin ng media noong mga panahon na yon ay mahigpit na nanatili si Freddie sa kanyang desisyong itago sa publiko ang kanyang kalagayan. Ayaw niyang ipaalam sa mga tao kung ano talaga ang kanyang sakit. Nagpatuloy na lang siya at ang kanyang mga kabanda sa paglikha ng mga bagong musika. Ayon sa gitarista ng Queen na si Brian May, ay patuloy umanong sinasabi ni Freddie sa kanila na sumulat lang ng sumulat ng mga kanta. Kakantahin niya umano yun lahat at bahala na lang silang ipagpatuloy ang hindi matatapos kapag wala na siya. Sa album nilang Innuendo noong February 4, 1991 ay makikita kung gaano kabangis ang boses ni Freddie Mercury. Sa mga panahon yun kasi mga idol ay sobrang lala na ng sakit nito, pero ipinakita niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng isa sa kanta sa album na ito na The Show Must Go On. Na kahit nga ang kanyang mga kabanda mismo ay hindi makapaniwalang naabot pa ni Freddie ang napakataas na nota nito. Imagine mga idol kung ilang magandang kanta pa sana ang maririnig natin na boses niya ang kumakanta kung hindi siya nawala agad. Noong May 1991 ay ginawa ng Queen ang music video ng kanilang kantang These Are the Days of Our Lives. Ang pinakahuling music video na kasama nila si Freddie Mercury, at dito nga rin makikita kung gaano nang kalala ang kanyang kalagayan noong mga panahon na yon. Ganun pa man, sa harap ng nakakamatay na sakit ay hindi nga nagpakita si Freddie ng kahinaan ng loob, lalo na nga sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ayon sa direktor ng naturang music video na si Rudy Dulezal ay hindi umano gustong pag-usapan ni Freddie ang tungkol sa kanyang sakit. Mas pinili nitong magsaya at i-enjoy na lang ang bawat sandali. Ayon naman sa assistant engineer ng mga huling sessions ng Queen na si Justin Shirley Smith ay hindi umano nabahira ng kahit kaunting kalungkutan ang panahong kasama niya ang banda. Sinabi pa nitong si Freddie Mercury ang isa sa pinakamasayahing taong nakilala niya. Ang nakakalungkot lang mga idol, kahit anong masayahin at matatag na mukha ang kanyang ipakita sa mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi niya naman maitanggi na sa sarili ang paghihirap, ang unti-unting pagkain ng sakit na AIDS sa kanyang buhay. Ayon sa kanyang matalik na kaibigan at lifelong partner na si Mary Austin, dumating din umano ang panahong sumuko na si Freddie. Noong nakakaranas na umano ito ng matinding sakit araw-araw at ramdam na umano nito ang patuloy na paghina ng kanyang katawan, ay nagpasya na itong itigil ang pag-inom ng kanyang mga gamot noong November 10, 1991. Tanging mga pain relievers na lang ang kanyang sinasandalan para mabawasan ang kirot na kanyang nararanasan. Mas pinili na noon ni Freddie Mercury ang harapin ang kanyang mapait na kapalaran. Nagpasya na itong umuwi sa kanyang mansyon na tinatawag na Garden Lodge na matatagpuan naman sa Kensington, West London. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay ay nanatili sa kanyang tabi ang mga taong malapit at mahalaga sa kanya. Ang kanyang dating kasintahan at matalik na kaibigan na si Mary Austin, ang kanyang kinakasamang si Jim Houghton, ang kanyang personal assistant na si Peter Freestone at ang chef na si Joe Fanelli. Sinigurado din ni Freddie Mercury na napapaligiran siya ng mga bagay na mahal niya tulad ng kanyang mga alagang pusa, ang kanyang mga koleksyon ng Japanese art at ang init ng pagmamahal ng kanyang tunay na pamilya. Sa mga araw mga idol na nawala na ang kahit kaunting lakas ni Freddie para kumilos, ay tanging pagtingin na lang sa kanyang mga art collections ang nagpapasaya dito. Binubuhat ito ng kanyang bodyguard papunta sa baba ng kanilang bahay para lang tingnan ang mga ito. Ang masakit lang mga idol ay dumating din ang araw na nawala din ang kanyang paningin, kaya halos nawala na din ito ng dahilan para umalis sa kanyang kama. Noong November 22, 1991 ay ipinatawag ni Freddie Mercury ang manager ng bandang Queen na si Jim Beach. Nagkasundo sila na oras na para malaman ng buong mundo ang katotohanan tungkol sa kanyang kalagayan. Kinabukasan, November 23, 1991 ay naglabas na ng official na statement si Freddie Mercury. Following the enormous conjecture in the press over the last 2 weeks, I wish to confirm that I have been tested HIV positive and have AIDS. I felt it correct to keep this information private to date to protect the privacy of those around me. However, the time has come now for my friends and fans around the world to know the truth, and I hope that everyone will join with me
my doctors, and all those worldwide in the fight against this terrible disease. My privacy has always been very special to me, and I am famous for my lack of interviews. Please understand this policy will continue. Sa sumunod na araw, matapos ang kanyang mensaheng ito, ay bumisita kay Freddie Mercury si Dave Clark, ang may-ari ng Dave Clark 5. Bali November 24, 1991 yun ng gabi. Ayon dito, ay mapayapa noon ang itsura ni Freddie. Ang partner nitong si Jim Houghton ay nag-aayos noon ng kanyang higaan nang mapansin nitong hindi na humihinga ang napakasikat na frontman ng Queen. Sa edad na 45 taong gulang ay pumanaw nga si Freddie Mercury dahil sa bronchial pneumonia na dulot nga ng kanyang sakit na AIDS. Si Mary Austin mga idol ang pinagkatiwalaan ni Freddie na humawak sa kanyang mga abo. At hanggang ngayon ay tanging si Mary nga lamang ang may alam kung nasaan na ang huling himlaya ni Freddie Mercury. Isa itong pangako sa pagitan nilang dalawa na kailanman ay hindi nabali. Sa mga hindi nakakaalam, sa buong panahon nga na sobrang sikat ng bandang Queen hanggang sa panahon ng kanyang kamatayan ay hindi nga tumigil si Freddie Mercury sa pagbabahagi ng kanyang kayamanan. Malaking bahagi ng kanyang mga kinita ay napupunta sa mga charities, kaya mayroon lang itong pag-aari na nagkakahalaga ng 8 milyong pounds na naiwan sa kanyang mga mahal sa buhay. Iniwan nito ang kanyang mansyon na Garden Lodge at iba pang mga bahay, kabilang na din ang 50% ng lahat ng privately owned shares niya sa babaeng pinag-alayan niya ng kanyang kantang Love of My Life na si Mary Austin. 25% nito ay napunta naman sa kanyang kapatid na si Kashmira Cook at ang natitirang 25% ay napunta naman sa kanyang mga magulang. Binigyan niya din ng tig 500,000 pounds sina Joe Panelli, Peter Freestone at ang kinakasama nitong si Jim Houghton. Ang pagkawala ni Freddie Mercury ay naging isa sa pinakamalaking dagok na hinarap ng mundo ng musika. Isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ng tagahanga ng kanyang banda, sa mga taong humahanga at nagmamahal sa kanilang mga kanta. Pero ang kanyang kamatayang ito mga idol ang nagbukas naman ng pinto para magkaroon ng malawakang kamalayan tungkol sa sakit na HIV. Mas napabilis ang paglikha ng gamot sa sakit na ito na sa ngayon nga ay siguradong nakapagligtas na sa milyon-milyong mga buhay. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.